Balitang bisdak, headline ngayon. Pasadahan naman natin ang lugar sa Antique. Isang magsasaka ang namamayagpag sa social media pagkatapos umanong mag-viral ang kanyang mga pinagpo-post na kabalbalan sa YouTube. Kaya't sabay-sabay po nating panoorin. Here we go again. Bago po muna tayo magsimula, shoutout po muna sa mga tao na naka-appreciate ng mga video na unang nilabas ko. Marami pong salamat sa inyo. So ngayon, ang topic po natin ay ang ampalaya o mestiza F1. Opo. SB-seeds, baka naman ha. Ipapakita po natin umpisa sa pag-germinate hanggang sa pagtubo ng seeds, hanggang sa pagtanim, hanggang sa lumaki po. Yan, sabayan nyo po ha. Panoorin po natin yan. Actual po natin gagawin yan. So, ang una ko pong ginawa dito ay gumamit po tayo ng seed bed. Pagkatapos po, nilagyan na po natin ng vermicast. Tapos, ito na po, ang seeds ng ampalaya, papahigain lang po natin. Ganyan po. Pagkatapos po, basahin po natin ng tubig. Gumamit na po tayo ng sprayer ha. Kasi pag hindi po tayo gumamit ng sprayer dyan, baka lumutang na lang po yan. At wag kakalimutan ang kalendaryo. Opo, gagamitin po natin yan para malaman ng petsa. Hindi po yung petsa, joke lang po yun. Nilagyan po natin ng kalendaryo yan para ma-identify po natin ang mga seeds. Madali po natin makita. Parang naglalaro lang po tayo. Opo, ganyan. Naggagaling-galingan. Ang mahalaga lang naman po dito ay tumubo ang ating mga seeds. Opo. Pagkatapos po, basahin po natin ng tubig ulit. Ganyan po. Alam niyo po ba kung bakit natin binasa ng tubig ulit? Wala lang, trip lang. Pagkatapos po, lagyan ulit natin ng toppings na vermicast. Opo, ganyan po. Alam niyo po ba kung bakit ulit? Para hindi po magbago ang humidity ng hinihigaan po ng seeds natin para mabilis tumubo. Patagin lang po natin yung toppings na nilagay natin para medyo class po tignan. Pagkatapos po nyan, spray ulit ng tubig ha. Huwag po yung bahang-baha talaga. Yung sakto lang. Mga 2 araw lang po, tutubo na yan. Good morning mga kada-farmer. Ito na po, after 2 days. Yan po, tignan po natin. Kung mapapansin nyo po, may mga sanga na yung ugat nyan. Wow! Nagsanga-sanga na po yung ugat. Ayan na po, buhay na po yan. Pwede na po nating ilagay yan sa ating field. Opo, sa field po. Sa field na naman magsasanga-sanga ang aking mga problema dyan. Kaya mga kada-farmer, hinihikayat ko po kayo na magtanim. Opo, halip po kayo at magtanim po tayo. Makikita nyo naman po yan eh. Sundan nyo lang po ang mga ginagawa nating kabalbalan. Masdan nyo po ng mabuti mga kada-farmer. May mga ugat na po yan. Pangtanim na po talaga yan. Kaya samahan nyo po ako mga kada-farmer sa field. Opo, sa field naman po tayo magpasikat. Andito na nga po tayo sa field. Opo, ano nga bang gagawin natin dito? Maglalakad-lakad lang? Hindi po, siyempre. Magbubutas na po tayo. Hukayin po natin yung paglalagyan natin ng seeds natin. Germinated seeds. Opo, gagamit po tayo ng hole digger. At saka kung mapapansin nyo po, mayroon pong stick akong laging kasama. Sinusukat po natin yung distansya niyan. Importante din yan para hindi po mag-overcrowded pagdating ng panahon. Ganyan lang po ang preparasyon natin. Simple lang po. Pagkatapos po niyan, yung basal po, ayan po. Yung sinasabi nilang paupo, ipot po ng baka yan. Pagpasensyahan nyo na po ha. Ipot lang talaga ng baka ang napagtripan natin. Ganyan po. Gamit po tayo ng organic basal. Opo. Technique po natin yan. Ang maglaro po ha. Ang maglaro ng ipot. Para sa akin po mga kada-farmer, ito ang pinakamagandang gawing pataba. Maganda po kasi mga kada-farmer, sa simula pa lang ibinibigay na natin sa halaman ang kanyang dapat makuha. Bawat butas po, lalagyan po natin ng ganyan. Yan po ang magsisilbing pataba niya. Kaya mga kada-farmer, wag po kayong matakot. Ba't hindi nyo po subukan? Ako po ang bahala sa inyo. Muling hinihikayat ko po kayo, lalo na sa ating mga kabataan. Magtanim na po tayo. Madali lang naman pong gawin to, itong ginagawa ko. Basta sundan nyo lang po. Mga basic lang naman po ang mga ginagawa natin. Simple lang yan. Okay, magsisimula na din po tayong maglagay ng germinated seeds. Opo, may ugat na po yan. Yan po yung sikreto natin. Mabilis lang tumubo yan mga sir, mga madam, mga kada-farmer. Mga 2 araw lang po yan, maglalabasan na din sila. Ganyan po kabilis. At hindi din po dyan nagtatapos ang ating mga problema pag naglabasan na sila. Kaya sundan nyo lang po mga kada-farmer. Madami pa kayong masasaksihan. Good morning mga kada-farmers. Ito na po, kakatapos lang nating magtanim. So ang gagawin naman po natin ay preparation na po tayo para sa paglagay natin ng trellising. So unahin po natin yung mga haligi. Ayan na po. Sunod-sunod na po ang trabaho natin. Tutok-tutok lang po mga kada-farmers. Matututo din kayo sa mga ginagawa dito. Parang naglalaro lang tayo ng bahay-bahayan.
Itatayo natin ang kanyang mga pundasyon. Opo. Magandang umaga ulit mga kada farmer. Andito na naman ulit tayo. So ngayon, ikakabit na natin yung mga pahiga sa taas para andun na po yung trellising natin. Papaakitin na po natin yung mga ampalaya natin. Medyo ingat-ingat lang po tayo kasi may mga tubo na po yan, baka matapakan. Opo, yan na po. Papaakitin na po natin, isa-isa lang po, may hinaang kalaban. O kita, simple lang naman po yung ginagawa natin. Kung mapapansin nyo po, ayan na po siya. O, diba? Ingat lang, baka matapakan. Nakakagana na po magtrabaho dito mga kada farmers. Pag ganito na siya, pwede na po natin ibenta ang talbos na ito. Mga kada farmers, wag na po kayong magdalawang isip. Magtanim na po tayo. Tutulungan ko po kayo. Maging gabay na lang po ako sa inyo. Panoorin niyo po. At kapag ka natuto naman kayo mga kada farmers, yan, malaking karangalan po sa akin yan. Wow! Sa mga hindi po marunong magtanim, pagkakataon nyo na po ito para matuto. Habang nilalagay po nila yung trellising natin, ako naman po, inuunti-unti ko na pong paakitin to. Sinusundan ko na po sila sa likod. Magandang umaga ulit mga kada farmers. Ito na po siya. Medyo bitin-bitinin ko po muna kayo ngayon kasi hindi ko pa po maipakita kung paano ang diskarte natin sa paglagay ng abono, sa pagpuksa natin sa mga insekto, at saka ang preparation po natin sa mga damo. Wow! Opo. May kita nyo po yan sa next episode na gagawin natin. Pero sa ngayon, dito lang po muna. Note po mga kada farmer, magpa-practice po tayo ng organic farming. Opo, ito na po yung pinakahuling ipapaakit natin sa taas. Yan na po. So, bago po magtapos ang ating video, muli, nagpapasalamat ako sa mga nag-like at parang awa nyo na po, mag-subscribe na din kayo. Sana po wag kayong magsawa sa video ko at abangan nyo pa po ang mga kasunod.